Gawin mo to sa Pansit Canton. Sigurado para ka na rin kumain sa restaurant. Nagpainit na rin ako ng mantika. Ilagay ko na rin yung Pansit Canton. Antayin na lang na mag-brown yung kabilang side o mag-crispy. At saka natin baliktarin. At ganun na rin, pagka brown na rin sa kabila, tanggalin muna sa kawali at ilagay sa strainer para makatulo yung excess na mantika at isit aside muna. Sa disim na kawali, iprito ko na yung kikiam hanggang sa mag-crispy lang din o mag-brown. Depende sa'yo kung gusto mo ng crispy. Pwede rin, pero ako pinakrispy ko talaga siya dahil masarap talaga yan ang kikiam pagka crispy. Tanggalin mo na din sa kawali at i-sit aside. At ganun din, iprito ko na rin yun kasunod yung hipon. Sa disim na kawali lang din. Antayin lang din na mag-orange na ang kulay o maluto na talaga siya. At pagkatapos yan, tanggalin lang din ulit sa kawali at ipatuluin din yung excess na mantika. Bawasan ko lang din yung mantika sa kawali at igisa ko na rin yung bawang. Ihalo lang din hanggang sa maglabas ng aroma at sinunod ko na rin ilagay yung sibuyas. Ganun lang din, ihalo hanggang sa maluto. Ilagay ko na rin yung breast chicken na hiniwa ko lang ng pastrip na maliliit at ihalo lang hanggang sa mag-iba na ang kulay o maluto na rin yung manok. Okay na tong ating breast chicken. Ilagay ko na rin yung atay o yung atay ng manok. Ihalo lang din hanggang sa maluto yung atay ng manok at wag lang natin i-overcook kasi madali lang naman na maluto yan. Timplahan ko na rin ng asin. Maglagay na rin ako ng paminta. Maglagay na rin ako ng toyo at lagyan ko na rin ng oyster sauce. Ihalo lang din hanggang sa mag-reduce lang din yung toyo at oyster sauce. At saka ko na siya lagyan ng tubig. 1 cup na tubig lang ang nilagay ko. Depende sa'yo yun kung gusto mo ng mas masabaw. Pwede mo rin dagdagan. O kung ayaw mo lang masyado, pwede mo rin bawasan. Ilagay ko na yung carrots. At isunod ko na rin ilagay yung Baguio beans at bell pepper. Ihalo lang ng bahagya at takpan para maluto lang din yung carrots o yung ating gulay. Sa puntong ito naluto na yung ating carrots, ilagay ko na rin yung cabbage. Takpan ko muna para medyo maluto yung ating cabbage at wag lang siya i-overcook. Ihalo lang din para ma-mix na yung lahat nating mga ingredients. At okay na yan. Magtimpla na lang tayo. Tikman ko muna yan kung okay na siya. At maglagay na ako dyan ng sesame oil. Okay na rin naman yung timpla niya. Di na natin kailangan magdagdag pa ng ibang panimpla. Sesame oil na lang. Pagkatapos niyan, ibalik ko na yung kikiam at saka yung pinirito nating hipon. At kunting halo lang, ready to serve na yan. Ilagay na lang natin yan sa ating serving plate kasabay yung ating crispy canton. At ready to serve na yan. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Mag-plating na tayo, kaya mga kalasa, alam ko, kayang-kaya mo tong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!